kitang-kita po natin sa latest upload ko kung gaano kabuti, kung gaano ka-pure, at kung gaano kaayos talaga ang paninindigan ng ating First Lady, ang mahal natin na si Madam Lisa Araneta Marcos. Tuloy daw ang pagtulong ni Speaker Romualdez, obviously, sa mga biktima ng baha sa Davao Region. Ilang araw na, probably, di ba? At dumating pang araw po sa puntos, no, na sariling pera na ng House Leader at butihin ama na si Romualdez ang pinamamahagi ito sa mga taong naapektuhan ng baha. Wala na po dapat maniwala sa mga Duterte na yan, wala na. Huwag po nating paniwalaan ang mga talongges na yan. Lalong-lalo na si Sara na wala nang intro-intro, huli ka, bingo! Ayan, dumadami na naman ang mga aso nito. Isa na namang sikat ang nagpapagamit sa politiko. Yo, walang iba kundi si MJ. Maniwala ka, magsasalita ba to kapag walang ganto? Mga Bisaya tayo, kaya wag tayong magpapaluko. Hoy MJ, budget ni Sara ay iyong kinukulit? Paano naman yung budget ng amo mo? Sobrang laki, tapos doon ka pa tumatahol sa budget na maliit. Buti pa nga si Inday Sara nagpa-commission on audit. Iyong amo mo, lahat ng sinasabi puro edit. Kapag binabatikos ang kanyang budget, aba, nagagalit. Alam namin, MJ, kung sino ang tunay na buhaya, kaya yung opinion mo, wag mo sa amin ipilit. Alam ko, scripted ka, kaya hindi na ako magtataka na meron kang sinusunod na utos. Wala akong paki kung purihin mo si Tambaloslos. Pero kay Inday Sara, wag ka naman maging bastos. Alam namin na kayo ay piking tao halos. OMG, dito tayo magtotoos. Pera ng bayan, di mo alam kung sino mas malakas gumastos. Sabi ni MJ, si speaker daw ay butihin. Paano nagiging mabuti yan? Takot nga magpa-audit, kaya wag mo kaming lukuhin. Yung demolition job yan ba ay mabuting gawain? Bumango lang ang pangalan nyo, nagawa nyo pa kaming sirain. Alam ni Inday Sara na may mga script kayo at alam namin hanggang saan ang kalukuhan nyo, tingnan na lang natin. Tapos tuwang-tuwa si MJ kasi si Inday Sara daw pahiya sa Kongreso. Proud ka naman kasi hindi siya nire-respeto. Kayo ang unang nagsabi na pusit. Tapos si Inday Sara pa ang sabihan nyo na masungit. Pag kayo okay lang na magmaliit, pero si BP hindi pwedeng magalit. Tingnan na lang natin sa 2028. Taong bayan ang huhusga, kaya wag nyo kaming ginagalit. Marami lang kayong mga bangag na vlogger, pero hindi nyo kami mapipilit. Tahimik lang kami, pero galit kami sa mga adik. Karamihan naman sa inyo ay natukhang, kaya naninira, yun ang masakit. Hindi kami katulad ninyo na nagpapasikat, pero pera naman ng taong bayan ang ginagamit. Ang layo nyo sa ugali ni Tatay Digong, kaya hindi na kayo makakaulit. Darating ang panahon, Tatay Digong, ikukwento kita sa mga kabataan na sa lahat ng mga pangulo, ikaw ang pinakadabi sa kanila. Pero paano ko pa magagawa yun kung ngayon pa lang sinisiraan ka na nila? O ayan, tuwang-tuwa si MJ kasi nahuli na si Alice Go. So gagawa na naman ng script ang mga to. Katulad nito, sabi ng Pangulo hindi niya daw kilala si Mayor Alice Go. Pero may picture sila, ano to? Kaya mga kababayan, saan kayo maniniwala sa hindi nagsasabi ng totoo? O dito sa totoong tao? Sabi naman ni MJ, kaya daw nagkakaganito si Bato kasi ma-ICC na siya. Tingnan mo naman, tuwang-tuwa, parang walang konsensya. Kataksilan ang ginagawa nyo, makikialam ang mga dayuhan sa Malayang Republika. Yung ginagawa nyo, walang pinagkaiba kay General Luna. Magtatraidor kapalit ng independensya. Sayang
pulis ngayon na bumaliktad kay Tatay Digong, hindi kami naniniwala. Kasi pinapakita niya sa kanyang aklat, puro mga general ang sangkot sa iligal na droga. Kaya ngayon binabaliktad na siya. At bago siya bumaba, sinasabi niya, ito ay sinasabi din ni General Luna. Paano ako magtatagumpay kung ang kalaban ko ay sariling bayan ko mismo? Sabi ko, ilan ba kayo rito? Sabi niya, sir, isang company ho kami. Sabi ko, isang company pala kayo, di pag dumaan dyan si General, General Torre, di salubungin nyo ng warm welcome and hug, sabay kiss, saka sabay pusasan ninyo para tapos ng problema. Natatawa lang sila eh. Oo nga. Kumbaga, ang sa atin lang naman, kaya needed natin yung badge, no? Mayroon kasing badge number. Hindi na kasi kagaya niyan noon na sa panahon mo, Manong Jay, na talagang literal na mayroong badge na, di ba, bakal, no? Tsaka may number yan. Oo, ngayon kasi patches na siya, pero may number pa rin, no? So, needed din natin yun, kahit natakpan yung kanilang, mga name plate, para at least matiyak natin na ito pa talaga sila. Kagaya nung o kagaya nung nag-pepper spray, di ba? Kailan ba yun nangyari? Second day? Pero nalaman lang kahapon kung sino yung tao na yun. Kasi siya ay nag-pepper spray. Pakilala natin uli si Ginoong Ray Calaria, no? Calaria ba yun? Ano ba nakalagay dyan sa listahan mo? Oo, nabanggit yun kahapon. Pero kapansin-pansin dyan sa kanyang suot, wala kasing diba? Walang nameplate, naka-type C ata yan na shirt, diba? Kasi, so, kumbaga, siguro hinubad nila dahil member ito ng SAP, no? Special Action Force, sabi nung opisyal, at siya ay kasalukuyang confined to barracks yan sa Tagum City, Davao del Norte. Pero ang address niyan, siyempre doon sa Camp Santo Domingo, sa Santa Rosa, Laguna. Manong Jay, ang pangalan pala niya ay Ray La Canaria. La Canaria, yun. La Canaria. Yan. So, yan yung isa sa mga example na pahirapan tayo na ma-determine kung sino sila at kung pulis nga ba ito, di ba? So, walang nameplate, walang nameplate. Kaya naghihigpit tayo doon sa gate 18. Kaso nga lang, yun nga, ang nangyari, binuksan na dito, malayo na sila nakakapasok doon. Kaya medyo matumal na yung dito. Pero meron akong isang i-discuss, Manong Jay, na pwede nyo akong samahan dito sa podcast natin. Ito available ito sa lahat ng mga website din, kung di ako nagkakamali, ng mga police regional offices, mga opisina ng Philippine National Police. Bago ka tumuloy, para lang naka-ready sila, Troy, dyan sa Makati. Paki-ready yung report ni Admar na listahan ng mga police officers, yung mga commanders ng mga police na lumusob at nag-occupy at literally binalahura yung compound ng KOJC. Alam ko meron kang final na story ganyan. Yung Oplan Technon. Yung Special Task Group Technon. Siguro maya-maya. Ito namang i-brought up ko ngayon, ito ay available sa lahat ng mga website, hindi ako magkakamali kasi marami itong tinerch ko kung talagang tugma ba. Ito yung tinatawag na PNP Badge of Honor. Okay? So ito yung kumbaga pangkalahatan na ito. Yung mga ibig sabihin, ano yung mga kahalagahan nito. So basahin lang natin. Siguro, Manong Jay, masamahan mo ako sa paghimay nito sa pinulungang Tagalog. Tagalog tayo at saka English. So, mabasahin ko lang sa English at sisikapin ni Manong Jay na matranslate ito sa Tagalog. At makasama sa discussion din si Danchan at mga partner natin sa studio. Ito, PNP Badge of Honor. Upon taking the oath and assumption to office, you are invested by the people and the law with the authority as a law enforcer. Okay. Pagka ikaw ay pumasok sa serbisyo ng pagpupulis, binibigyan ka ng anong tawag nito, ng panuntunan na at kapangyarihan, otoridad, no, para gampanan mo
ang napakahalagang tungkulin para sa bayan. Tsaka ito yung mahalaga, Manong Jay, ha? You are invested by the people. Okay? Filipino people ito. Ginastusan ka. Kasi, para malaman lang nila kasi, once, patrolman ito, patrolman muna. Pag nagsimula ka as an ordinary police, no? Pagpasok mo riyan mo, mag-a-apply ka. Pagkatapos, pag natanggap ka na, papasok ka ngayon sa tinatawag nilang Police Basic Course, PBC. Sa unang araw pa lamang, Admar, sweldado ka na. Nag-aaral ka ito, ha? Nagtitrain. Tama. Sweldado ka na ng mga mamamayan ng Pilipinas, ng taxpayer. Yan. Hindi yung, akala kasi ng iba, pagka susweldo lang sila, pagka yung nakapanumpa na. Hindi. Estudyante pa lang sila, trainee pa lang sila. Parang PMA din. Ganun din, iba naman yun sa PNPA, no? PNPA. Ito yung mga magiging teniente kamote. Mga opisyal, tawag ng mga militar dyan, teniente kamote. Ganun din, unang araw pa lang, ng training nila dyan sa Silang Cavite, no? Bilang officer, no? Para maging opisyal, sweldado na po sila ng 29,000 plus. Ganun ka, yung sakban ha, isa patrolman yun ha.